Okay, mga klip, puntahan natin to, ha? Tingnan natin, ha? Himayin natin to. Siyempre, ito bang si Alvin? Hiramin ko yung video niya. Ay journalist? Ha? O sa tourism lang siya? Ha? Hindi ko alam ha? Pero kasi dito siya magtanong, mga ka-clear. Kaya, pag nagtanong ka ng mali, sasagutin ka ng mali. Dapat. Alvin. Magandang hapon. Ito lagi yata yung nag-ano do, siya na lang lagi nandiyan dyan sa dahig, no? Para magpakalat, mag-spread ng mga salita ng mga Duterte. Okay? Okay lang. Magandang hapon po, sir. Sir, tanong ko lang po sa inyo, kamusta po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman. Kumakain na sa oras at masaya. Narinig niya yung kanta ng mga kababayan natin nung birthday niya. Nakita niya rin yung mga video, pinakita sa kanya ng mga abogado. Masaya naman siya. At yun nga, pagkati niya sinasabi na wag na raw pagastusan ng pera sa pagpunta dito para sa kanya, okay lang raw siya sa loob. Diba, mga ka-clear? So wala siyang cognitive impairment. Taliwas sa sinasabi nito si Kaufman. Ang problema, tingin ko, pag nahingahan talaga ng mga DDS o Duterte, talaga nagkakaroon ng fake news, no? Nahawa na si Nahawa na siya. Nahawa na, no? Mga kwento-kwento. So, oblo pala tawag niya. Congressman Pulong, something political lang po. Yes. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na Yan may usapin, circulating. ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababahala sila kasi anytime daw, bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Di mo? Di ba? Kaya, tingin ko hindi siya journalist Carlos G. Ha? Siya ay from California din ba to? Thank you, Carlos G. Tignan mo ako magtanong, may nagsisirculate po. Intriga lang yun, mga kaklit. Intriga, walang basihan, tapos papainan mo ng question. Papain ka ng question na wala kang basihan. Tapos siya sasagot, hindi siya mag-iisip. Sige, pakinggan natin Gusto ko lang ma-realize nyo yung ang mga kababayan natin na sumusuporta. Meron pong So, oblo pala tawag niya. Congressman Pulong, something political lang po. Yes. Meron pong something political. Ulit Hello. So, oblo pala tawag niya. Congressman Pulong, something political lang po. Di ba? Something political. Hindi ba dapat something legal? So, nung sinabi niya something political, making up stories? Pang-politika? Di ba? Kasi ang tatanungin niya, supposed to be legal. Pero ba't sasabihin mong something political? Because he has no basis. Pakinggan niyo mabuti, mga klira. Dapat hindi ganito yung, well anyway, baka nga hindi siya journalist. Talagang pang ano lang siya. Pang-propaganda. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababahala sila kasi anytime daw, bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano? Bahay mo, kay Mayor Baste at sa KOJC. Ha? Anong basehan niya para magtanong dyan? Chismis, di ba? Kasi doon sa mga sumusuporta sa inyo, nababahala. Dahil meron nagsisirculate na yung bahay mo, bahay ni Baste, Mayor Baste, ay sa KOJC. Kasi anytime daw, bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Di ba? Out of nothing. Wala lang. Pinainan niya ng tanong. Tingnan natin yung reaction ni Mayor Pulong, ay ni Kong Pulong. Bibisitahin? Diba? Nag-ano sila nag-create ulit sila ng kwento para lumaki. Ganyan ang ginawa nila last year, remember? Nung nahuli si dating Pangulong Duterte. Diba? Sige, pakita ko muna para alam yung context ng mga clear. Ito. Last year, ginanyan din nila yung kwento, mga clear. Okay. Ito, pakita ko. Para, alam mo yun, ang problema dito, maraming nagiging tanga. Ito ginawa nila, alleged raid at ex-President Duterte's house, not true. Kailan yan? March 14. Ako, magwa 1 year. Tapos na, nag 1 year na. So, ito, pumunta. Ginawang tanga, di ba? Pero, pinakalat nila to. Nare-raid din daw yung bahay ni dating Pangulong Duterte. Kaya, sabi, mag-ipon-ipon tayo doon kasi re-raid din. Ito lang naman, mga clear. Ito lang sa akin. Kung man, may search warrant. Court order yun, di ba? Court order yun. Kung anong gusto mo mangyari? Ito mga taong to ang sasalag sa search warrant?
Magtipon-tipon tayo doon kasi lulusubin yung bahay. So pag may search warrant, hindi naman kasi makakalusub ang pulis na walang search warrant, mga kaklir. Hindi nila, itong sa panahon ngayon, ni Pangulong Marcos Jr., hindi niya ginagawa. Yung ginagawa dati, sa panahon ni dati Pangulong Duterte, na walang due process. So ngayon, ito natin mga kaklir. Kung totoong may search warrant, tapos pag titipon-tipunin mo sa bahay, for what? Labagin ang search warrant, katulad ng ginawa ng paglabag ni Sara Duterte nung suntokin niya yung sheriff na i-enforce lang ng yung writ ng execution, yung decision. Diba? Kailangan na silang pa-arrestin kasi may final decision na, may writ na binigay ang court. Diba? Oh, paalisin na yan, demolish na yan. Kasi may writ of execution na in order. Nandun na sheriff, may mga pulis. Anong ginawa ni VP Sara? Dahil ayaw niya matuloy, diba? Ayaw niya matuloy, sinapak niya yung sheriff. Ganon sila. They do not care about the law. They do not care about the process. I-assume natin na bibisita at may search warrant. Kung meron na, so, issued yun legally by the court. Tapos pahapaharang mo sa ito karaming supporter para hindi ipatapat. Katulad ng ginawa nila kay Pastor Kibuloy na meron namang warrant of arrest legally issued by the court. Anong ginawa nila? Hinarang. Nakialam ba? Diba? Tumulong ba ang mayor nun at si Vice President para hindi na tumagal ang pagpapa-implement ng warrant of arrest against Pastor Kibuloy? Di ba wala? Parang tinago pa nila, tinolerate nila yung pagtatago sa batas. Yan ba yung leader? Ibig sabihin, kapag may warrant of arrest isang tao dyan sa Davao City, kailangan makulong, katulad ni Pastor Kibuloy. Unang-una mangyayari dyan, hindi nila yung pahuhuli. Pero syempre, unang-una, i-dismiss yung kaso katulad ng ginawa ng Davao City Prosecutor's Office sa kaso dati ni Pastor Kibuloy. Dinismiss lahat yung child abuse. Yun ang una nilang gagawin para wala nang huli-huli. Pangalawa, kahit meron yung warrant of arrest, itatago nila. Ganyan yung gagawin nila. I mean, as a leader, mga kaklir, tama ba? Tama ba na gano'n ang inaasal ng mga Duterte na hindi sumusunod sa batas? Pinangunahan natin Pangulong Duterte. He didn't care about human rights. EJK, patayan. Diba? May bata, tinulag sa half chopper. Oh. Tapos, pagpapa-implement ng writ of execution sa ejectment case, sinuntok ni Sara yung sheriff. Oh, ano pala nangyari doon sa Bugbugan Blues? Doon sa pimp ni Pulong? Parang ang dating kasi mga clear, parang kahit anong gawin nila dyan sa Davao City, kahit illegal, kahit hindi pagtupad sa mga procedure, sa batas, parang okay lang. Diba? Katulad dito, last year to mga ka-clear. Diba yan o? The police, okay, lakihan natin na. The Police Regional Office, Davao, Provincial Regional Office, PRO. Tingnan na ba ibig sabihin yan? The Police na to, wait. Regional Office to Police Regional Office siguro. Police Regional Office. Ayan, ito na pala. Ano ba yan? Naghanap pa ako. Police Regional Office, 11, Davao, has denied reports that authorities will raid the houses of former President Rodrigo Duterte and his client. Sinong gumawa ng kwento na yan? Wala pong katotohanan na mayroong gagawing raid sa bahay ni FPRRD o sa kanyang mga anak. Diba? Diba? So, ano ginawa nyo dito sa mga taong to? May dala-dala pa kayong bandera. Even if may search warrant, anong gagawin nyo? Dala-dala nyo yung bandera tapos haharangin nyo yung police na magsiserve ng search warrant? Ganun na kayo kasiga? Above the law? May tanong ko lang yun, nakakaklira. Well, anyway, ano sagot ni Pulong? Tatay kay... Sitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisita. Diba? Politically correct. Kasi mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, kung kasabot ka na, bibisita, politika na. Kung may bibisita, narinig ko, kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post. Wala siya alam, di ba? Wala siya alam. Inintriga ni Alvin. Na vlogger ng Tiga Davao, si Boss Mil Manata yun. Yes, sir. Nakita ko. DDS vlogger. Vlogger. Yun, nagtatanong-tanong ako. May bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Di ba? Kita nyo?
from that question, na alam mong walang pinanggalingan, nakahugot ka ng pambabastos na naman. Mga word. Yun mga kaklir. Ganun sila. Huhugot sila ng intriga para lumaki, para pag-usapan. Para makagawa sila ng sarili nilang kwento. Kita niyo yung pattern? Ha? At si Alvin na isa sa mga ano dito. Ha? Promotor. DDS eh. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 na yung matibay na tao na yan. Maintindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na korap, kaya hindi natanggap. Di ba mga kaklir? Nakagawa na ng kwenta, di ba? Nakagawa na ng intriga. Nakasira na naman ang tao. Pero out of nothing, balita namin, corrupt. Balita pala eh. Bakit nasaan yung ano? Nasaan na ngayon yung ano? Issue? Nasaan na yung kaso? Ay, di ba dapat merong kaso? Kung napabalitang corrupt, dapat may kaso. Di ba? Di pwede magsalita lang ng balita kung corrupt. Kasi ganyan yung DDS gumawa ng kwento eh. At nga yung sabi, picture doon sa DOJ, di ba? Dami-dami kong kasama eh. Ginawa ng kwento. Makagawa lang sila talaga ng kwento. Para makasira lang sila ng tao. Di ba? Successful si Alvin. Nag-create ng intriga. Pumunta doon sa gustong siraan na tao. Alam mo naman to si Presidente Rudy. Pag imbestiga, Bakit? Hindi naman, if he's referring to NBI, Matibag, di naman si Matibag ang nag-i-issue ng search warrant eh. Court naman eh. Bakit napunta kay Matibag? Diba? Bakit? Kaya nga dapat usapang legal, hindi usapang politikan, tinanong mo. So dito, lumalabas, namumuliti ka na talaga yung tanong. Ano sa korupsyon ng tao yun? Erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng, sabi ni Saya pa, higayon, na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, oo, ate, smuggler maleta. Ulitin natin to. Ito. Huwag mong kalimutan to ha. Huwag natin kalimutan ha. Ito. Ito talaga ang korap. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. O yan. Yan ang marami sigurong maleta. Diba? Ano sabi ni Ombudsman? Yung maleta daw na doon sa picture na yun, panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya alam niyo to, gagawa sila ng kwento tungkol sa maleta. Yung maleta, wala namang pera. Diba, wala tayo nakitang pera. Puro maleta. Tapos gagawa sila ng issue. Tapos ibabaksak na yan sa mga tao sa troll. Tapos yung mga tao na ginagawa ng tanga, maniniwala. Diba? Ngayon, ang kanilang mga salita, maleta. Okay, maleta, walang pera. Ito, sigurado. Sigurado ng urakot. Hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Anong year to? Paano sumunod? Diba? A little less than 200 million? Diba?